Hi. Hello. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain. Yung talagang bahagi na kung saan natin pong binibigyan ng buhay ang mga mensahe na ipinagkalog po sa araw nito. Para first time na ako yun. Salamat po sa Diyos dahil bagamang dumalos tayo ng mga paghihirap na baga yung dumaan bagyo, yung kalamidad, ito po ang mag-resilbing aral sa atin na para huwag tayo makalimot sa Diyos. Ito na po yung naalala ko yung nakarang Sabado. Yung takot ng mga tao sa bagyo kasi signal number 5, pupunta lang ng partida. Pero yung sita, tungkol sa pagsaway ng bagyo. Ngayon, ang pinakailangan lang, panalangin. Pero awa ng Diyos, yung bagyo parang signal number 1 lang. Yung hangin nasa taas, wala siyang bukso. Kaya, ang nagrabe lang yung gilid sa mga kustal. May damuan, salamat po sa Diyos. Ngayon po, dito tayo sa nakahayag ng salita ng Diyos, ang ina po. Ngayon po dapat tayo dito sa isang pansitas. Sabi po sa surat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipo, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 9. Mga dalag kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga dalag kayo. Paano mo tayo magdadalak? Halimbawa, ngayon, kailangan mo bakit tayo nakasimano? Bakit tayo nalulungkot? Pagkumplimado? Dapat po, masaya tayo. Dahil, itong pinag-uusapan natin, salita ng Diyos. Hindi po salita nagdadalik o nagdagmay, kundi binabasa lang natin itong salita ng Diyos. Kung yan pinag-uusapan ay salita ng Diyos, dahil naroon ang Panginoon. Sabi nga, isa, dalawa, kasi nag-uusap sa pangalan ko, pinasagitan ninyo. Ibig sabihin, palagi tayo nagagala. Excited. Masaya tayo kapag nakikinig tayo ng ilang Diyos. Sabi nga, muli kong sasabihin, mga ganat kayo. Hindi lang isang beses, kundi ulit-ulitin natin. Sabi pa, makilala nawa ang inyong kahilingan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Kailan ba ito sinulat ni Apostol Pablo? 2,000 taon na nagkarilipas. Ang Panginoon ay malapit na. Lumipas na ang 2,000 taon. Malapit pa ba yun? Napakatagal na abang ng 2,000 taon. Pero po, pagdating po kasi sa sukatan ng buhay sa ibabaw ng sanlibutan, ang tao, iba ang sukat ng kanilang pamumuhay. Kumpara sa sukat na mula sa Diyos. Sabi nga, ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Sa makatuwid, nag-antay ka ng isang araw, parehas din yan nag-antay ka ng 1,000 taon. Nag-antay ka pa rin. Wala kong pinag-iba yan. Kaya kahit 2,000 taon na nakalipas, nag-antay ka pa rin. Ibig sabihin, yung nagsabi na ang Panginoon malapit na, kahit sabihin bukas yun, at yung nagsabi ng 2,000 taon na nakalipas, ibig sabihin, parehas yung nag-antay. Pero ang tanong, nasaan na nga ba? Malapit na nga ba natin na pinagantay? Kaya kung na natin dito, sabi, makilala na ba ang inyong kahilingan
Paano natin pinapakita ang kahilingan? Dapat po, magpakatotoo tayo sa ating kapwa. Yung kahilingan, kumbaga, yung kapakumbabaan ng puso, kapakumbabaan ng loob, yung pagtuturin sa ating kapwa na iniibig natin sila, mga bahagi ng kahilingan. Kinakailangan, sabi nito, may warning, kapag sinasabing malapit ang panahon, ingatan na natin ang ating sarili sa ating mga ginagawa. Bakit po? Paano kasi, halimbawa, hindi tayo preparado dumating yung Panginoon sa oras ng paghuhukom. Hindi maiiwan tayo. Hindi pa kami sinasabing Great Tribulation. Paano kung may kami? May dalawang nagiging kukunin ng isa, iwan ng isa. Paano kung dapat sana kukunin na tayo, hindi tayo nakuha? Dahil, hindi po tayo naging mahilig sa kapwa. O hindi natin inayos yung buhay natin. Ano bang sabi dito? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Yung pagkabalisa po kasi, ito po yung galing dito sa damdamin natin. Yung parang pinaproblema palagi na hindi pa nga problema. Pero pasalamat tayo dahil sa school, tinuro ang problem survey. Ngayon, i-apply natin sa buhay natin. Hindi ba kapag isusolve ang problema, ano ang pinakauna? Yung pattern. Sabi nga, formula. Kapag alam mo yung formula, alam mo yung given, madali mag-solve ng solving problem. Lalo na sa totoong buhay. Anong problema? Halimbawa, walang bigas. Kapag wala kang bigas, ang problema yun, may solusyon yan. Lumabas ka sa bahay, kapitin mo yung kapitbahay mo, baka meron. Ano yung given? May kapitbahay ka. Ang problema, kapatayo ka lang dun sa pintuan, wala nang hindi ka kumakato. Hindi ka naman bubuksan, baka pag binuksan yun, magulat ka tayo. Kaya kailangan mawala yung tinatawag na pagkabalisa sa atin. Kasi po, nagiging ugali na po kasi ng tao. Ang mabalisa, ang pinoproblema na hindi naman na problema. Bakit? Lahat ng pangangailangan ng tao, provide na ng Diyos. Hindi ba ginawa na muna ng Diyos, yung kalawatan, yung kanlibutan, yung lahat ng mga nakatira dito, yung mga malalaking hayop noon, na nakumpos, yun na yung sinisipit natin mga langis. Hindi ba bago ginawa yung tao. At yung tao pa ang naglagay ng pangalan doon sa mga hayop. Si Adam. Hindi ba? Kaya po dito, intindihan po natin dito, ang lahat ng kailangan, provide na. Pero bakit pinoproblema pa? Dahil hanggang doon lang ang pag-iisip, problema. Kahit problema ng kapitbahay, ginadamay pa. Ito ba? Yung kapitbahay may ininom. Pinoproblema pa. Ano ba yan? Hindi na tinitigil. Ano siya? Kirain niya ang buhay niya. Ang pakiaman mo yung sarili na. Sabi nito, huwag kayong makabalisa sa mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing. Ibig sabihin, mayroon palang nag-aabang sa atin. Yung Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay. Kakalabitin lang natin siya sa pamamagitan ng panalangin at daing. Mula sa isang puso na dinadabukan ang dibdib, pakiramdaman natin ang presensya ng Diyos. Sa halip na paganahin yung isip lang sa kakabalisa, hanapin natin dito ang Diyos. Ipakilala natin ang ating mga kahilingan. Ang problema, wala nang sinasabing kahilingan. Gusto ko, bukas wala naman akong bigas. Kinakailangan, parating natin yung ating mga kahilingan sa Diyos. Sabi dito, sa pamamagitan ng panalangin at ay namay pagpapasalamat. Siyempre,
Yung tinanggap natin kahapon, ng isang araw, ng isang linggo, isang taon, ipagpasalamat din natin muna yon bago tayo humiling na naman ng bago. Kasi, kalalabasan yan, puro lang tayo tanggap. Yung mga naunang tinanggap natin, wala tayong pagpasalamat. Kaya dapat po, ipagpasalamat din natin yung mga nauna na ipinagkaloob sa akin, saka na naman tayo humiling ng bago. Ano pa sabi dito? Ay, na panalangin at dahil na may pagpasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ibig sabihin, idirekta natin. Hindi na kailangan ng kapwa. Ang problema, mayroon nga niyang nanalangin. Gusto ko makauwi ng probinsya. Ang kailangan kong pamasahin 500. Ngayon, meron namang tao na lumapit sa kanya, nagtanong, anong problema mo, Brad? Wala akong pamasahin. Sa habag ng pulis, binigyan siya ng 400. Ano ginawa niya? Nanalangin din siya. Gusto ko, salamat po sa binigay mo, pero sana po binirikta mo na sa akin. Hindi mo na dinaan sa pulis dahil nagkulang ng 100. Kung titignan natin, napakababaw ng pag-iisip ng tao. Kapag ka itong pasalamat yun dahil 100 na lang ang kulang, nangisip pa ng iba. Naging mahabagin na nga yung pulis, gumawa na nga ng kabutihan, siniraan pa. Hindi ba na? Ano ba sabi dito? At ang kapayapaan ng Diyos. Kapag nasa presensya natin ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos, manahang sa buhay natin, magiging payapa din ang ating puso at ating isip sa mga buhay. Magiging kalmado. At ang kapayapaan ng Diyos, naging masayod ng pag-iisip na hindi maabot nitong utak natin ito. Yung kaparaanan ng Diyos, dahil yung utak natin limitado lang, kumbaga sa data, hanggang, talagay natin hanggang 1 terabyte lang. Pero, yung karunungan ng Diyos na hindi masayod ng 1 terabyte, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang susi lang naman dyan, huwag tayong mapalayo kay Kristo Jesus. Lumapit tayo ng gusto sa Kanya. Dahil kahit anong katatawag natin sa Diyos, kung malayo si Kristo ang daanan para makaabot sa Diyos ang ating mga kanya. Kaya po, di ba sinasabi natin sa mga panalangin, ang lahat na ito'y hinihiling ko sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Kristo. Palaging kasama si Kristo sa panalangin. Ingatan ko tayo ng Diyos. Ano ba sabi dito? Sa tapos-tapusan, mga kapatid ko, ano mang bagay na katotohanan? Kung ano mang bagay na magpakatutulan tayo sa ating kapwa at sa harapan ng Diyos. Yan po ang pipiliin natin. Ano mang bagay na kagalang-galang, respetado, kung ano man, sabi niya, hindi ikakasira ng ating pagkatao. Kagalang-galang ng tao. Ano mang bagay na matungid, sabihin, yung tawang kabutihan, nagagawin natin yung katwiran na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Ang mga bagay na malinis, ibig sabihin yung walang daya o pagkukunwari. Ang mga bagay na kaibig-ibig, yung sa tingin natin kaibig-ibig o nakakabuti sa ating sarili at sa kapwa. Sabi pa dito, anumang bagay na mabuting ulat, anumang mga resulta. Sabi, at ulat, report, kung ano yung response ng ating kapwa,
report na rin yun. Saka malaman natin na mali na tayo yung ginagawa natin. Sabi ka, kung mayroong kung may anumang kagalingan, kung pwede kang meron kang mas maganda pa doon sa mga bagay na yung sinambit ko. At kung may anumang kapulihan, ay isipin niyo ang mga bagay niyo. Ibig sabihin, takanasahin lang natin, takaisipin natin yung mga mabubuting bagay, yung matuwid na bagay, yung kaibig-ibig, kalinisan, buting ulat, at katotohanan. Dapat yan po ang hanapin natin para yung kapayapaan ng Diyos. Sabi dito, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita. Ano ang mga bagay ito? Natutuhan. Yung aral, napakinggan natin, tapos inanalyze natin, natuto tayo. Ano pa sabi niya? Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, inabsorb ng ating pagkatao, at narinig, at pinatutuhanan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at nakita sa atin ang mga bagay na ito ay gawin ninyo, at ang Diyos ng kapalataan ay sa inyo. Ibig sabihin, para po pala mabuhay tayo sa kapalataan, dapat po alerto po tayo. Handa tayong makinig, handa tayong tumanggap, handa tayong matuto, at handa natin makita yung mga mabubuting bagay na itinuturo sa bawat araw ng gawain, lalong-lalo na yung pangaral ng Ebanghelyo. Doon po tayo makakapulot ng mabubuting aral kapag nanahan po yan sa ating buhay. Ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo at sa ating lahat. Kaya po, kung nananahan ang Diyos sa buhay natin, hindi po tayo problematic person. Hindi tayo mapaghanap. Hindi tayo, dapat sabi nga, mapagkasya na tayo kung ano yung maging satisfied tayo. Kung halimbawa, ang naging hapunan lang natin, nilagang saging, kung naging almusal natin, nilagang saging, dapat maging satisfied na tayo dito. Huwag na tayong maghanap pa ng ibang bagay dahil marahil, initingnan lang ng Diyos kung hanggang saan ang ating mga natutunan dahil pagkaminsan nakapagsasalita tayo na lumalabas sa ating bibig na hindi na pala nakakabuti. Minsan nangungulat pa tayo sa Diyos. Kaya yung satisfaction, importante po yun. Maging satisfied tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Ang Diyos ng kapayapaan ay sa ating. Kaya po, hanapin natin yung kapayapaan niya. Yung kumalma ang ating problematic na isipan, yun po ang ipriority natin. Yung araw-araw kasi ng problema, isa po yung, ito po sinasabi ng ating nabilang Panginoon, huwag kayong mga balisa. Ito ba, siya rin may sabi, huwag kang kapatay. Huwag kang mag-imbot. Isa lang naman ang pinanggalingan niya. Kaya pag sinabi, huwag kang papatay, hindi ka na pumapatay, pero nababalisa ka naman, kasala ka pa. Kaya pag sinabing huwag, huwag natin lalagawin. Huwag na tayong mabalisa. Ano yung nariyan, sa misa natin, para magiging bakuna natin, kanhalian na huwag ipagpasalamat natin sa Diyos. Maging satisfied na po kayo dyan. Magiging kayapa po ang ating din. Pag-iisip, ang ating pagkatao, at higit sa lahat, ang ating puso at isip ay hindi na nag-iisipan ng mga bagay kung satisfied tayo sa ibinibigay ng Diyos sa pang-araw-araw na pumunang. Siguro po, hanggang din na lang pagkitabi ng ito, salamat po sa Diyos at panaman natin mga kahilingan, kahilingan na lunas man sa karamdaman at kasagutan man sa lahat ng ating kahilingan. Ilapit natin yung sa ating kahilingan para ipaabot yung ating kahilingan sa iisang Diyos sa mga kahilingan. Salamat at mapagpalang tayo sa lahat.